Lahat ng lehitimong retailer ng bigas, sisikaping mabigyan ng ayuda ngayong may price ceiling ang gobyerno. Ayon yan sa DTI. Paano naman ang matindahang wala sa mga palengke gaya ng mga sari-sari store? Saksi, si Ian Cruz. Nakakasunod sa price ceiling pero lugi naman. Kada araw, nasa 3 hanggang 6,000 piso ang lugi ni Mang Jolito sa pagtitinda niya ng regular at well-milled rice sa Suki Market Dapitan sa Quezon City. Naipit ang mga rice retailers nang ipatupad ang rice price ceiling sa bigas kaya naman umaasa silang makakasama sila sa mabibigyan ng ayuda para maibsan ang kanilang lugi. Sana nga po. Para kahit papaano makabawi po sa mga puhunan na na-stock natin. Isa sa tinututukan ngayon ng DTI ang pag-validate sa listahan ng mga retailer na makakatanggap ng hanggang 15,000 pisong ayuda. Ang una sa listahan natin yung mga nasa public markets, rehistrado sa LGUs. Sisikapin pong mabigyan lahat ng mga legitimate retailers na naapektuhan ng presyong 45 at 41. Pagdating naman sa mga sari-sari store na posibleng hindi rehistrado sa mga LGU pero nagtitinda rin ng bigas. Dito naman po pumapasok yung aming Bureau of Small Business Division na nangangalap ng impormasyon. Ang balak ng DSWD sa mismong palengke ang payout. We work with the retailers associations and market associations. We can do naman the payout on-site para hindi sila lalayo na sa kanilang lugar. Sa gitna ng pagpapatupad ng price ceiling, pangamba ng ilang magsasaka, pababa na naman ang bili sa kanilang palay kung kailan bumabawi sila sa pagkakabaon sa utang. Pag nag-anihan ka baka bumalik, makikita mo presyo, maiiyak ka. Pag sinabi ng dealer, ganun lang ako, wala kang magagawa. Dahil kailangan mo pera. Talagang alam magagawa, talagang paparating. Unang tanan, wala naman kaming mga drying facilities. Wala tayong mga post-service facilities. So doon nagpagsasamantalan yung magsasaka, lalo na sa ganitong wet season. Sa ngayon, mga rice cartel daw ang nagdidikta ng presyo ng bigas ayon kay dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Itong pakikialam ngayon ng gobyerno sa presyo ng bigas actually ay patunay na in the first place, hindi dapat binitawan ng gobyerno ang regulatory and supervisory powers over the rice industry. Sa ilalim ng Rice Tarification Law na ipinasa noong 2019, tinanggal sa NFA ang kapangyarihang mag-import ng bigas at pinayagan ng pribadong sektor na mag-angkat kapalit ng pagbabayad ng taripa. Ang batas nakatakdang i-review ayon kay Senadora Cynthia Villar. All the tariff from imported rice will be given back to the small farmers. Walang shortage ng rice. Nagagawa lang sila ng artificial shortage para maipagbili nila ng mahal. And hindi natin mapigil yon. So ako, iniisip ko, how do you stop that? Price cap. Isinusulong din ngayon sa Senado na bumuo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng matinding parusa ang mga masasangkot sa pagkontrol sa free flow ng agricultural projects na nagkakahalaga ng 1 million pesos pataas. Itinuturing na economic sabotage ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering at kartel. Pero ngayong mahirap daw ang maging magsasaka, ang ilan ayaw nang ituloy ng kanilang anak ang nakagawiang kabuhayan. Gusto ko lang matuloy sila sa pag-aaral para huwag na sila matulad sa akin magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.